Hi guys, good evening. So welcome back to our channel, Aljob Moto Vlog. My name is Al. So today, i-share ko lang po sa inyo yung bagong camera na na-purchase namin kanina, na hopefully mas magiging katulong namin to improve yung mga videos na i-upload namin. So ito nga pala yung Insta360 Ace Pro. So just stay, watch, and I'll share yung mga feedback and things na ina-expect namin with this new camera. So ayan na nga guys. So ayan yung camera na Insta360 Ace Pro. Yan, and pinurchase namin kanina. So ayan, well, technically nabuksan na to. So ang gagawin na lang natin ngayon is I'll show you what's in the box nitong Insta Ace Pro, and co-engineered with Leica. Yan. So yan, maliit lang yung box niya kasi ito yung tinatawag nilang basic package. So sabi rito, yan, yung mga at least basic na information. So may pure video, yung sensor niya is 1/1.3, 4K 120 frame per second na slow-mo, tapos flow state stabilization and horizon lock, free frame video. Dito naman sa kabila ng box, yan, sabi rito gesture control and voice control 2.0, magnetic mounting system. Yan, so without any protective yung parang case nya. Yan, so waterproof na siya, up to 33 feet, so 10 meters. Yan, sabi dyan. So 2.4 flip screen, AI highlights assistant. So dito naman sa likod, and so yung mga pictures, and then ayan, so may detailed information din pala ng what's in the box. So pag yung pinakita ko kanina is yung ito, yung Ace Pro, ito yung mismong unit, yung battery nasa loob na, so nakakabit na siya. May standard mount, flexible adhesive mount, type C to C cable, quick start. So ayan, umpisahan ko pakita sa inyo yung laman ng box. So ayan, pagbukas mo, ganyan ang makikita mo. Ayan, merong instruction. Ayan, so may English naman. Ayan, kung ano yung at least quick tutorial kung how to operate yung equipment. So nung kinuha namin yung camera, ganyan. Ayan, so ganyan ang itsura niya. Yan. So nandiyan yung camera, tapos there's a box dito for equipment. So andito yung mga accessories niya. So pakita natin ito sa inyo. Lipat ko yung camera kasi kanan ako. So gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, hindi na to, kumbaga na-unbox na to kanina doon sa store. Pakita ko lang sa inyo yung mga nakalagay doon sa loob ng box. So number 1, ito yung magnetic na, yan, yung dito kinakabit yung mga accessories, like yung monopod. So or kung i-install mo yung camera doon sa sa motor, yan, dyan mo siya ikakabit. Tapos ito yung type C. Yan, type C yan. USB to type C rin. So magkabilaan type C. What else? Ito. So yan, meron siyang if I'm not mistaken, ito yung idinidikit doon sa mga like glass surface. Tapos pwede mong i-mount yung camera dito. So may kapartner siya. Yung kapartner niya nandito. Ito yung pang higpit niya, pero ginamit ko siya dito sa
and sa selfie stick ng ng GoPro, kasi I used to have yung GoPro, yun yung ginagamit ko. Pero well, available pa rin naman yung GoPro ko, so it's just that marami na siyang nararamdaman, kaya I need to upgrade. Saka para at least mas quality yung videos na may upload ko. So what else? Ito, so meron siyang, and obviously yung silica rather, so para hindi mag moisture yung box. And so may mga paperworks na nandito, which is yung lagi naman yung manual. So ayan yung manual, tapos mga stickers. Ayan, may sticker siya. Ayan, isang white, isang black, think bold. Tapos ayan, ganun din, white, ito naman white and yellow. Ayan, a sticker. What else? Yung ano to, quick start guide, and what to know, waterproofing. So may mga safety reminders, mga ganon, safety guidelines, and then of course yung ayan, so warranty card. Ayan, wala na, that's it. Ayun lang yung laman ng box. And so ngayon naman, pakita ko sa inyo yung overall na itsura ng mismong unit. So ayan, may plastic dito, or may ayan, tama, plastic. So may protective screen pa siya rito. Tapos dito umiilaw din kasi to, so meron siyang at least basic information na ipapakita. Tapos ayan, ito yung isa sa mga napansin ko. Ayan, sabi rito, ito yung heat dissipation area. So pag ikakabit mo ito, yung magnetic mount, ayan, magnetic mount, tatanggalin mo to, of course. So dyan mo siya magnetic siya, so dumidikit talaga siya. And aside from that, para mas secured yung camera, and meron siyang parang mga tiny prongs na maglalak doon. Ayan, so pinipress din siya both sides. And tapos one of the things na tinake note ko, na tinuro ng sales staff ng pinagbilan ko, which is later sabihin ko rin sa inyo, ito, meron siyang pindutan on both sides. Ayan, nung pinaka screen niya. Tapos you have to press both bago mo itataas. I mean, yan, maiangat mo yung lens. Wait lang. So pipindutin mo ang both sides. Ang ito pag isa lang yung kamay na gamit. Ayan, so umangat na. Yan. So ganyan siya. So maiangat mo siya hanggang doon sa kabila. Guys, i-side na lang natin. Yan. Yan. So maiangat mo siya all the way and the way here. Ganyan. O, diba? So kung yung camera is nakaharap sa'yo like that, so yung screen haharap din sa'yo. So let's try, turn on natin. So yung buttons pala, let me share yung quick na itsura niya. So may power button siya on this side, tapos ito yung parang small door. When you pull it down, tapos iangat mo siya, dyan mo makikita yung charging port. At the same time, dyan mo rin ilalagay yung memory card. Yan. So on the other side, dyan naman yung battery. So iangat mo lang siya. So dito naman sa upper part niya, yan yung pinaka pang what you call this, parang shutter button niya siguro. Yan. So yun din yung ginagamit pang pang take ng shots, pictures, videos, and all that. So ayan. So balik ko lang, guys. Saka ito, yan, let me quickly show you.
meron siyang instructions on what to do after mong gamitin yung camera sa seawater. So ayan, which is na-realize ko kanina na napaka-important talaga na linisin mo ng maigi kasi yung camera whenever you use it sa mga like may mga salt water, well syempre sa sea, para at least tumagal yung gamit. Syempre investment natin yan. So ayan, so ganyan lang itsura niya. So let me turn it on. And so let me just turn it on. And pag tina-turn on siya, just press it here. Yan, sa side na yan. Press it once. So iilaw siya ng blue. There. So naka-turn on na yung camera mo. As easy as that. Yan, tapos ayan, meron siyang quick information dito. Kagaya niyan, sabi niya 4K 60 is yung frame per second. Tapos yung resolution niya 16:9, which is hindi ako camera expert pero I think yun yung high definition niya. Tapos doon naman sa bandang taas niya merong quick information 58M. I think that's 58 minutes of 4K video kapag nagfi-film ka na. So ayun lang, ganyan lang itsura niya. Tapos yung kanina yung pinakita ko sa inyo na na ilalagay or na i-twist itong screen niya, yung pinakita ko na pwede mo siyang gamitin kapag naka-selfie ka. So wait lang, pakita ko sa inyo. So ayan na nga guys. Ayan, ganyan yung itsura niya. Diba? Kapag mag-selfie ka or video ka, at least nakikita mo yung sarili mo kung ano ang itsura mo doon sa camera. Ayan. Which is very important, lalo kung nagva-vlog ka. So ayan lang. Ayan guys, so itong shot na to, this is now using yung Insta360 Ace Pro. So minsan mapapaisip ka, anong camera ba ang dapat kong bilhin? So for me, like what I said kanina, hindi po ako experts when it comes to camera. So napakasimple lang ng idea ko na number one, since na mahilig ako magmotor, so gusto ko yung shots at least quality. Syempre memories yun. Aside dun sa mga videos na ina-upload ko, mahilig kasi ako mag-keep ng mga pictures and videos. So syempre gusto ko yung quality ng mga videos and yung mga pictures is maganda. So napakasimple lang ng gusto ko. Iba yung sometimes nakikita ng mata natin versus dun sa nakaka-capture ng camera. So when I watch yung mga review ng mga ibang mga camera users, so one of the things that I've noticed is yung Ace Pro, magaganda yung output niya for me kahit low light. So yun yung number one na kinonsider ko bago ako nagdesisyon na yung Ace Pro nga kukunin. So napaka important nun, lalo kung nagra-ride ka na medyo hindi na tirik yung araw, so pahapon na or paggabi na, at least mas detail yung makukuha ng camera. So yun, at the same time, pinanood ko kasi yung mga review nung Ace Pro versus Ace Pro 2. Number one, kinonsider ko is yung budget. So yung budget na inalot ko for this Ace Pro is for me good investment na without breaking yung budget mo or yung mga, kung syempre yung budget mo and yung finances mo
okay na siya for me yung price. Decent price na siya. At the same time, na hindi naman sobrang na-compromise yung camera, yung specs na kailangan ko. Especially na I'm starting to upload yung mga videos. So yun lang. Number 1 is yung budget. Number 2 is decent specs. And lastly is yung maganda yung output niya kahit madilim or low light. So yun lang guys. So hindi ko na pahabain yung video kasi yun din yung na-observe ni Jov, which is yung wife ko, kaya nga Aljob Motovlog, na napakahaba. So this time I'll make it short. Yung mga hindi pa po naka-subscribe sa aming channel, please do so. Napakalaking tulong po ito sa amin to develop or to grow our channel. And of course we'll do our best then to upload yung mga quality videos, informative videos na at least ma-share namin yung interest namin with everyone. So ayun lang guys, ride safe, take care.